For those who have the time, 15 minutes lang po ito. And 3 hours. Alam ko po ay matagal tayong hindi nakabalik, pero sisikapin natin na every Saturday we will have our SMG Word, Scripture Message from God, our Bible Encounter online, and also our attempt to understand the Scriptures without having to go to school. Pero every Saturday we will try to venture into an understanding, and not just understanding of the Word of God, but more so to encounter the person of Jesus. So that's the intention, na yung atin pong Bible Encounter online ay isang paraan para mas makilala natin si Jesus at mas malalim at lumalim yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. So ang gagawin po natin, for around 15-20 minutes, we will explore a certain Bible scripture verse or a certain book. But this year, our intention is to go into the Jubilee Year of Hope. Yan. Kaya review po itong gagawin natin ngayon kasi di ba ganun pagka matagal na nagbakasyon, medyo na naguluhan ng gusto dahil sa bakasyon. So sisimulan natin sa isang review. Today, we talk about the idea of the Jubilee. Tomorrow or next week, we talk about hope in the Scriptures, and down the line, we will try to explore the different themes connected with the Jubilee Year of Hope. Okay lang po kayo? Yan. I was not able to announce that we will resume, but it's okay na magsimula na at then tuloy-tuloy na lang natin every Saturday. So my commitment is every Saturday we will have our SMG Word. Again, like any other New Year's resolution, okay naman yan. At sikapin lang natin matuloy. Anyway, 3 scriptural reference we need to understand about the Jubilee Year. Alam ko po, marami sa inyo familiar sa Jubilee Year dahil narinig na natin madalas yung opening of the Holy Door in the Vatican by Pope Francis noong Christmas Eve. Nakita niyo pa po yung picture ni Pope Francis na binubuksan niya yung pintuan ng St. Peter's Basilica. And then tomorrow, marami pong mga Jubilee churches ang magbubukas din ng Jubilee Year. Although walang Jubilee Door, pero bubuksan ang isang buong taong pagdiriwang ng Jubileo. Yan ko. So bago natin ipagdiwang ang Jubileo, magandang intindihin ano ba talaga yung konsepto ng Jubilee. Jubileo. Ang sabi ng mga bata na pinaliwanagan ko nito minsan, Father, ano po yung Jollibee? Hindi ito Jollibee. Jubilee. Yan, talaga lahat na lang Jollibee Jubilee. At makikita natin ito sa Leviticus chapter 25. As I have explained to you earlier, the year of Jubilee can be found in Leviticus chapter 25 verse 8 and following. Hindi natin kukumpletuhin, pero let us try to go into that. Leviticus 25, Isaiah 61, and Luke chapter 4. Ito po yung tatlong scriptural references para maintindihan natin ang taon ng Jubileo. What is it about? What do we do in the year of the Jubilee? And what is it intended for, to our life? Yan. So balikan natin ang kwento ng mga Israelita. Very quick lang. Alam naman natin na nagsimula ang kwento kay Adan at Eva at napaalis ng hardin, and then
nagkaroon ulit ng delubyo sa panahon ni Noe, hanggang isang araw si Abraham ay tinawag mula sa kanyang bayan sa Ur, and then pinapunta siya sa Canaan, at si Abraham naman nagkaroon ng anak, Isaac, and then Isaac, si Jacob nagkaroon ng 12 anak, and down the line. Napunta sila sa Ehipto, and then nandun si Moses after na pinangunahan ng kanyang sambayanan. Then Moses led them out of Egypt, and then they were in the wilderness for 40 long years until eventually they came to the promised land. And in the promised land, nakahanap sila ng lupa, nakahanap sila ng kanilang masisilungan na mga tahanan, hanggang panahon na ng mga hari. The kings, especially the kingship of David, solidified the tribes of Israel, made them one kingdom. And then sumunod na rin si Solomon and other kings, and etc. So all the while these things were happening, prophets were being sent by the Lord in order to guide them also. Yan. So yun yung pinaka anong tawag doon? Maiksing pwedeng pag-intindi natin ng lumang tipan. So anyway, nung nag-settle na sila sa promised land, when they settle in the promised land, syempre kailangan na ng mga batas na kailangan nilang sundin. Yan, kailangan na may batas sa templo, kailangan ng batas sa kanilang sabat, sa kanilang sasamba, kailangan na ng batas sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. So the Ten Commandments, the Deuteronomic laws, they were now being enforced in the promised land. One of the laws that was established for the people was the law of the Jubilee, which was given to them in Leviticus 25. Verse 8, it says, "And you shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years." Huwag nyo na po kailangan mag-mathematics po dito. Pakinggan na lang natin. Pero kung gusto po ninyong bilangin, bahala kayo. Bilangin nyo. So, ito kasi ay mathematical ano po ito, ha? "And you shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years, so that the time of the 7 weeks of years shall be to you 49 years. Yeah. So ang sinasabi lang naman, 49 years. "Then you shall send abroad," ito na po yung Yobel. "Then you shall send abroad the loud trumpet on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement, you shall send abroad the trumpet throughout all your land." In Hebrew, trumpet na patutunugin ay Yobel. The Yobel. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Jubilee. Pag pinatunog na ang Yobel sa 49th year, and then, ibig sabihin noon, magsisimula na ang panahon ng Jubileo. "And you shall hallow the 50th year." Ayan. So, patutunugin ang Yobel, ang trompeta, ang tambuli, and then you shall make holy the 50th year. At anong mangyayari? "Proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you." So the word jubilee is in Leviticus 25, verse 10. "It shall be a jubilee for you when each of you shall return to his property, and each of you shall return to his family." Ayan. Ito yung batas na hindi sa atin ito, ha, sa mga Hudyo ito, ha. Ang sabi sa kanila ni Moises, "On the 50th year, you shall return to your property, to your land, and you shall return to your family." Yan ang Jubilee, no? Very ideal, parang utopian ang ang Jubilee.
babalik ka sa lupa mo, babalik ka sa pamilya mo. Kasi nga, in life, nagkakasanglaan, di ba? At saka nagpapalitan ng asawa, ganun din. So, sabi ng Jubilee, ano nga ito, di ba? Nakakatawa eh. Kasi yung konsepto ng Jubilee ay reset. Reset, no? Yung mga nagsanglaan, yung mga, ano tawag doon pag sinangla mo yung lupa at wala pa mga title no, tayo lang naman nagpauso niyan ngayon, di ba? Sa mga panahon na yun, wala naman title ng lupa na this 1.5 hectare na property nakapangalan sa akin. Walang ganun. Kung saan ka nakatira dati, sasabihin sa'yo, bumalik ka na doon sa kung nasaan ng lupa mo. At bumalik ka na rin kung nasaan ang pamilya mo. A jubilee shall that 50th year be to you. Yan. So, pag nakabalik ka na, ito nga, no? Paano yan? Pag nagpalitan na kayo ng asawa, paano ka magsusulian? Yun nga mahirap dito eh. Kasi, paano magsusulian yung... pero, ayan, pangungunahan ko na kayo yung jubilee, hindi talaga nasunod ng mga Hudyo. They never followed it. At yun siguro ang isang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang buhay nila. Kasi binigyan na sila ng panahon ng Panginoon na isaayos ang lahat, pero hindi nila ginawa. Tuloy-tuloy ang gulo, tuloy-tuloy ang gusot. I'm getting ahead of the story. So, balik ka ng lupa, balik ka ng pamilya mo. Can you visualize that? Parang, yung mga nagtampo sa pamilya, uwi na kayo. Uwi na. Parang ano naman yata yun, no? Hindi makatotohanan. Pero yun ang Jubilee. Jubilee in its most ideal sense is return to your land, return to your family. Soli nyo na yung mga kinuha nyo. And when you return to the land, a jubilee shall that 50th year be to you. In it you shall neither sow nor reap what grows of itself, nor gather the grapes from the undressed vines. For it is a jubilee, it shall be holy to you. You shall eat what it yields out of the field. So, pag bumalik ka na ng lupa mo, pahingahin mo muna ng 1 taon. Para ang tawag niya doon, mapasingaw yung malas ng mga dating nagmamay-ari. Di ba ganyan yung pagka nakakuha ka ng property, no? Anuhin mo muna, pasingawin mo muna ng mga ilang araw bago ka talaga magsimula. So ganun ang Jubilee. Pahingahin ang lupa. Huwag mo munang taniman. Huwag ka magmamadali. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. At kung ano lang ang tumubo, yun ang kainin mo. Pero wag mo muna siyang gagalawin. Pahingahin mo siya. At pagka umuwi ka sa pamilya mo, pahinga na muna kayo. Yan. Napaka-ideal, no? Ibig sabihin ng pahinga na, hindi yun dahil hindi ka nakikilos. Kung hindi, pahingahin na muna natin ang ating mga pagod na puso. Pahingahin na muna natin ang ating mga awayan. Magpahinga na muna tayo. No? Ceasefire ang tawag natin doon. So, rest for the land and ceasefire for the relationships. Gusto nyo ba ng Jubilee? In this year of Jubilee, verse 13, each of you shall return to his property. Balik kayo sa property ninyo. And if you sell to your neighbor or buy from your neighbor, you shall not wrong one another. Hindi naman pala ganon. No? Pagka naibenta mo na, nakabenta na. Pero yung mga naibenta sa paraan ng pandaraya, yun mga isusoli. Pero kung legitimate yung transaction, hindi naman. Yun naman pala. Oo, magsusulian, pero yun lang mga nakuha by way of what? By way of siguro pamimilit o panloloko. Yan.
And if you shall sell to your neighbor or buy from your neighbor, you shall not wrong one another. According to the number of years after the Jubilee, you shall buy from your neighbor, and according to the number of years for crops, he shall sell to you. If the years are many, you shall increase the price. If the years are few, you shall diminish the price. For it is the number of the crops that he is selling to you. You shall not wrong one another. You shall fear your God, for I am the Lord your God. So, yung pala, sa diwa ng Jubileo, ang ibig lang sabihin ay pagtatama. Di naman pala pagsusuli talaga. Ang gusto lang gawin ay itama natin, isaayos natin yung mga nailit na lupa dahil ginipit mo siya, o isoli mo yan, kasi ginipit mo siya, hindi tama ang transaction nyo. Kung tama ang transaction nyo, dapat, walang injustice, dapat mayroong katarungan. Yeah. Therefore, you shall do my statutes and keep my ordinances and perform them, so you will dwell in the land securely. The land will yield its fruit, and you will eat your fill and dwell in it securely. Yeah. And then marami pang mga katuruan. Yan. Halimbawa, I'll not go into this kasi mahaba po ito. Isang buong chapter po ito ng Leviticus 25. Pero, do you get the idea of the Jubilee for the Jews? Na rest, restoration, sorting out, forgiveness, and pagsasaayos ng mga nasira. Halimbawa, in verse 25, if your brother becomes poor and sells part of his property, then his next of kin shall come and redeem what his brother has sold. Yan. So isang isang kumbaga kautusan na kung nagkautang ang isa, pwedeng i-redeem nung isa. Siya ang magba-buyback para ibalik niya sa, halimbawa, yung nagbenta, wala na siyang kakayanan para bilhin ulit yung binenta niya. Pero may kapatid siya na may kapasidad, pwedeng yung kapatid niya ang may first option to buy back for his brother. Ayan. So yun yung mga kautusan na mas mas konkreto pa. Verse 29, for example, if a man sells a dwelling house in a walled city, he may redeem it within a whole year after his sale. For a full year, he shall have the right of redemption. Oh, isa din yun. Halimbawa, may naibenta daw siya na isang property niya. Pwede niyang bayaran sa isang taon. Hindi kailangan bayaran isang bayaran. So ilang gives ito? Buong taon. Ayan. Ayan. So, again, you get the idea na yung Jubilee talagang pagpapahingahin ng tao sa mga utang niya, sa mga sama ng loob niya, sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang buhay. Give him a chance to bounce back, to rise again. That's basically what the Jubilee is. A second chance. Ganda, no? Oh, Jubilee year na, may second chance na tayo. You are given a chance. Parang maganda gawin ito, no? Napaka-ideal nga lang, pero as I've said, hindi ito magawa ng mga Hudyo kasi naging masyado na silang makasarili. Nagkanya-kanya na, wala nang pakialaman sa isa't isa. Kahit sila'y magkakapatid, nag-iinggitan, kahit sila'y magkakalahi, nag-aaway-away, nagpapatayan, the warring tribes, the 12 sons of Israel, the 12 tribes, yun, away-away sila, hanggang dumating ang punto na nag-away-away, napalaya sila sa lupa nila. Dumating ang mga Assyrians, the northern tribes were expelled, evicted from their land, and then of course, the most heartbreaking experience ng mga Israelita ay ang Babylonian exile.
Nung Babylonian exile, talagang pinalayas na sila sa lupa nila. Wala nang natira. Ang mga remnants na natira ay yung mga kakaunting mga manggagawa na hindi naman makapangyarihan. Sa madaling salita po, hindi nila sinunod ang Jubilee, nagkawatak-watak sila, nagkanya-kanya ssila, nag-away-away sila, nag-inggitan sila, yung pamilyang dating isang buo, yung kaharian, yung the kingdom, may kingdom ngayon, the kingdom built by David and Solomon, yan, hati na sila. Simplihan natin ang kwento. Ganito nangyayari minsan sa pamilya. Sa pamilya, buo yan sa simula. Masaya yan sa simula. Si mami, si daddy, masayang magkasama yan. Magkakaroon ng 5, 10 anak. Nung mga bata pa yan, ang saya-saya niyan. Pag Pasko, ang saya niyan. Pag New Year, ang saya niyan. Di ba? Kasi nga, bata pa eh. Pag bata pa, suot kayo para-pareho. Yeah, sige, lahat. Yan, masaya. Kakain tayo. Sige, lahat. Pupunta tayo ng mall. Lahat. Yan. Ganyan naman nagsisimula ang maraming pamilya, di ba? Pero darating ang panahon, lalaki na yung mga bata, magkakaisip na yan. Ayan. Pag teenager na, hindi pa lumalabas ng bahay, teenager na mga anak mo, halika na, magmumoling na tayo. Good luck. Pupuntahan pa ako eh. Kaya, so, darating ang panahon, si mami at daddy, 10 ang anak, pero silang 2 na lang kumakain kasi ayaw nang sumalo ng mga bata. Okay lang yon kasi natural development naman talaga yan ng buhay ng pamilya. Pero ang mas masama, kapag hindi na nga nagkakasama-sama, magkakaaway pa. Ang Jubilee talaga po ay pagbabalik, pagsasaayos ng mga nasirang ugnayan. At yun ang pinakamahirap gawin, di ba? Ang hirap-hirap gawin nun kasi yan, may kanya-kanyang lakad na at imbitahan mo nga lang lahat, no? Mag-lunch naman tayo. Mag-reunion naman tayo. Jubilee is a reunion, by the way. Jubilee is, kung hindi na tayo magkakasama, reunion man lang tayo. Wala na. Ayaw na nung iba. Magkaaway na. At lalo pa, magiging komplikado pa yan. Magiging komplikado yan kapag may mga in-laws na. Yan, nako, tapos na tayo niyan. No? Dati, kayo na nga lang, magkakaaway na kayo eh. Nasalihan pa ng ang asawa ni kuya, kaaway si asawa ni ate, ang asawa ni, ayun na, wala na, tapos na. Bakit hindi pupunta sa reunion? Kasi kaaway ni Manugang si Bienan, o si Bienan, kaaway si Manugang. Ayan, tapos. Wala ng Jubilee. Kasi ayaw na ng mga tao na magbalik. Yan, wag na nating pakomplikahin ang Jubilee. Jubilee is really going back. Reset, restoration. Anyway, Leviticus 25 yon. Now we go to Isaiah 61. As I've told you, review lang ito. Nabanggit ko na ito dati, di ba? Tama ba? Siyempre, hindi nyo na maalala. Kasi ganyan naman ang estudyante. Wala naman talaga maaalala yan. Ayan. So Isaiah 61. Isaiah 61, verse 1, and following. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good tidings to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor, in the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. They shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations.
They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Ano yung context ng Isaiah 61? After the Babylonian exile, dinasira lahat, nagkawatak-watak lahat. Ang sabi ni Prophet Isaiah, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ang Panginoon ng isang propeta na mag-aayos ng lahat ng yan. The Spirit of the Lord is upon this anointed. He will bring good tidings to the afflicted. He will bring joy to the broken-hearted. He will proclaim liberty, freedom to captives. He will comfort all who are mourning. And He will proclaim a year of God's favor. Yun ang prophecy ni Isaiah. What is the context of Isaiah 61 after the Babylonian exile? Nung pabalik na sila sa Israel, after so many years of exile, now the Lord is asking them to go back. Makakabalik na sila. At sa kanilang pagbabalik, ang Mesiyas ang magsasaayos ng buhay nila. Itong Isaiah 61, natenga ito ng matagal. Nanatili lang siyang propesiya. Kasi nakabalik na ang mga Israelita, wala pa rin. Hintay sila ng hintay for another 400, 500 years, nothing. Olat, talo sila. Yan po ang sitwasyon ng mga Israelita between the time of Moses up to the exile, and after the exile, they were a people living in darkness. They were a people living and longing for peace. Naghihintay matagal, naghahanap ng pag-asa. Naintindihan po? At tatalon tayo sa Luke chapter 4. Kasi ito yung kukunin ni Jesus, itong Isaiah 61, at pupunta siya sa sinagoga ng Nazareth at sasabihin niya sa mga tao, He came to Nazareth where he had been brought up. He went to the synagogue as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read, and there was given to him the book of the prophet Isaiah. This is chapter 4, verse 16 of Luke. He opened the book and found the place where it was written, 16 and following. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And he closed the book, he gave it back to the attendant, he sat down, and the eyes of all in the synagogue were fixed on him, and he began to say to them, Today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Ano yung impact nun sa mga tao? Alam nila ang Isaiah 61. Araw-araw dinadasal nila ang Isaiah 61. Araw-araw hinihingi nila sa Panginoon, dumating ka na. Palayain mo na kami. Kasi di ba after ng Babylonian exile, nakabalik sila, pero dumating ang mga Griego, dumating ang mga Romano, wala silang pahinga. One after another, powers of the world were conquering them without let up, without stop. Hindi man lang sila makalaya. Imagine the shock of the people in Nazareth when Jesus read Isaiah 61, which was so familiar to them because this was their prayer every day. And Jesus telling them, today,
Isaiah 61 is fulfilled in your hearing. Hindi makapaniwala yung mga tao. Kaya anong ginawa nila kay Jesus? Di ba? Teka muna. Kilala namin tatay mo. Kilala namin nanay mo. Sino ka nagsasalita na ikaw yung kaganapan ng Isaiah 61? Anong ginawa nila kay Jesus? Tinaboy nila hanggang dumating sa precipice, hanggang dumating sa may bangin. Ituhuhulog na nila sila sa bangin. Yan, nakaiwas si Jesus. Sabi ni Jesus, not yet, not today, not today. So nakatakas si Jesus. Pero bakit ganun ang galit ng mga taga Nazaret kay Jesus? Nililin lang mo kami. Niloloko mo kami. Kilala namin kung sino ka eh. Tapos sasabihin mo, ikaw yung kaganapan. Today, the scripture is fulfilled in your hearing. The Jubilee of Jesus. Pero hindi nila naintindihan kung anong paglaya ang ibibigay ni Jesus sa kanila. They were thinking that Jesus would release them from the Roman occupation. But Jesus was thinking of another kind of freedom, redemption, and liberation. Kaya umikot si Jesus, nagpagaling ng mga may sakit, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakakalakad, mga patay nabubuhay, para ipakita sa kanila na andito na ang Jubileo. Andito na ang pagsasaayos. Kaya yun din ang mensahe ni Juan Bautista. Repent, repent. Pero syempre, alam naman na natin ang nangyari. Hindi rin nila tatanggapin si Jesus. Yan ang kahinatnan ni Jesus later on. But He already proclaimed the Jubilee for people. The Jubilee of liberation, freedom, the Jubilee of hope, the Jubilee of a new life, the Jubilee of rest and restoration, reconciliation and redemption. Yeah. So yun po ang konsepto ng Jubileo sa Biblia. At least from our 3 scripture passage. So let's summarize. In the Old Testament, we heard from Leviticus 25 that the Jubilee is the 50th year where everything shall be sorted out. Rest for the land, return to family. After the Babylonian exile, Isaiah prophesied that the Messiah will come, the anointed will come, and He will give it to you because we failed to live the Jubilee. He will come and put order into our lives. He will come in order to give hope to the poor and to the in prison, to those in prison. But for a long, long time, they had nothing. No prophets, no kings. Until Luke chapter 4, Jesus tells them, redemption is at hand. Restoration is here. Forgiveness to sins is now available. Healing to those who are sick will now be felt. Hope will be given to everyone because the anointed has arrived. Pero hindi nila tinanggap. Sayang. Kaya yun ang tanong sa atin sa Jubilee. The year of the Jubilee is the time when the Lord will be asking us, return to me. Come to me, all you who labor and are heavy burdened, and I will give you rest. Sort your life in me, and I will give you a new life. I will give you hope. I will give you restoration of your broken heart, healing of your broken lives. You come to me because I am your Jubilee. I am your freedom. I am your healing. I am your hope. That's what this Jubilee year is about. Pagbabalik loob sa Diyos,
pagbabalik sa pamilya, pagsasaayos ng mga gusot, pagkapatawad ng mga utang, pagkapatawad ng mga may sala, pagbibigay ng pag-asa sa mga nalugmok, pagbibigay ng liwanag sa mga nasa dilim, pagbibigay ng pag-ibig sa mga naisasantabi at napapahamak. So tanong, kaya ba nating gawin yun? To celebrate the Jubilee is to experience healing and restoration, both inside us and around us. At yun nga sana mangyari, no? Ngayong Jubilee year 2025, yung mga may utang, patawarin na natin. Lista nyo na sa tubig yan. Diyos ko, 10 taon mo nang dala-dala yung listahan na yan. Sino po sa inyo ang may dala-dalang listahan sa inyong bag na mga may utang sa inyo? Ilang taon mo nang dala-dala yan? 10. Wala na yan. 10 taon na yan eh. I-jubilee mo na yan. I-jubilee mo na siya. Hindi lang utang ng pera ha. Hindi lang utang ng pera. Yun ang pinakamadali eh. Ang pinakamadaling utang na i-write off ay yung pera. Kasi anytime ngayon, di ba? Oh, may mga utang ba ako sa inyo? Oh, wala na, tanggalin mo na yan. Jubilee na ngayon, jubilee na. So write it off. Ang pinakamadaling i-write off na utang yung pera. Ang pinakamahirap na i-write off na utang ay gusto kong maghimagsik at magiganti. At gusto kong maranasan mo ang dinanas ko rin. Gusto ko na mahirapan ka rin kung paano kong nahirapan. Gusto kong maramdaman mo rin ang lahat ng mga sakit na naramdaman ko. Yun ang mas mahirap patawarin. Yan. Paghihimagsik, paghihiganti. Ang Jubilee, sinasabi sa atin, palayain mo na. Ang sarili mo, palayain mo na rin sila. Kapag hindi ka pa marunong magpalaya at magparaya, hindi pa Jubilee yan. O, patawaran na. Let bygones be bygones. Hindi naman dahil pinakalimutan mo yung mga nangyari, kung hindi, ayaw mo na nadalhin siya for the next 50 years. Yun yung Jubilee eh. Bakit may interval ng 25? Dati po, 50. Ang sabi ng mga tao sa Holy Father noon, Holy Father, kung 50 years po ang Jubilee, hindi po namin naaabutan, namamatay na kami, hindi pa kami nakaka-Jubilee. Kaya, do you know that this happened in history? They petitioned the Pope, sabi nila kay Pope at that time, Holy Father, pwede bang every 25 years na lang? Kasi para mas maigsi, naaabutan pa namin. Kasi kung 50, hindi namin naaabutan. So, binigyan ng Santo Papa ang mga Kristiyano ng concession na, o sige, every 25, pwede na tayo magdiwang. So, beginning 1300, every 25 years, meron tayong Jubilee. Ibig sabihin, paalaala sa atin na magpalaya na tayo, magparaya, magpaubaya, reset na tayo, ayusin na natin yan. Huwag na natin dalhin for the next 25 years ang mga nangyayari ng first 25 years. Ibig sabihin, nung nangyari between 2000 hanggang 2025, tabi mo na yan. Ngayong 2025 hanggang 2050, yan na yung ayusin natin. Yun ang Jubilee. At di ba ngayon nga, 2025 is the beginning of a new generation, according to some experts, no? Magtatawid na tayo sa from generation alpha to generation beta. O at least from the marketing side of it. Pero tingin ko sa spiritual side of it, pwede rin ganon. Tapos na ang isang henerasyon. Tapos na ang Gen Alpha. Tapos na ang Gen X. Tapos na ang Gen Y. Generation Beta na tayo. Ibig sabihin, bagong henerasyon na ito. Huwag na nating hayaan yung nakaraang. Now, hindi natin sinasabi na wala na tayong pakialam sa nangyari dati. Hindi. We're not forgetting. What we're trying to do is, Jubilee is the time when we say to ourselves, tama na. Hanggang dito ka na lang. Hindi na kita dadalhin sa 2025. You don't deserve me. I'll not bring you anymore to 2025.
Yan. I'll go on with my pilgrimage without the baggage of the previous decades of my life. That's Jubilee. When you can say to yourself na, tama na, hanggang dyan na lang yan. 2025 is a line that I draw for myself, and I say, I will move forward without the baggages of 2024 and below. Kaya nyo ba yon? Kaya mo ba to? Mahirap. Pero yun ang inihingi sa atin sa panahon ng Jubileo. So hindi lang ito pagdiriwang sa simbahan. Pagdiriwang din itong personal. Kasi pwedeng sabihin mo sa sarili mo, tama na. Ang third millennium, 25 years na siya. Diba? Beginning 2000, 25 years na, oh. O tama na yan, 25 years. 25 years mo nang dala-dala yan, eh. Okay na yan. Patawarin na yan. So, pwede ba tayong gumawa ng panibagong generation? A generation that will start all over again? Without the baggages of the past? Oh, mga laos na tayo, di ba? Ako, Gen X ako eh. Gen X ako. Pinanganak akong 1972. Ang ilan sa inyo, mga baby boomers, pinanganak ng panahon ng gyera. Ang ilan sa inyo, mga Generation Y, mga millennial. Ang mga millennial kasi, ang feeling nila, bata pa rin sila. Hoy, magising nga kayo. Mga millennial, hindi na kayo bata. Ayan. May mga feeling bata na millennial, hindi na. May mga bagong henerasyon na. Hayaan na natin yung bagong henerasyon na magbuo ng bagong henerasyon na hindi kailangan na dala-dala yung mga bagahe ng mga previous generation. Huwag nyo nang ipasa sa mga new generation ang mga bagahe ninyo. Yun yung Jubilee. Let the new generation blossom on its own. Don't let them have the baggage that we have. Let them be. Let them craft their own destiny. Let them craft their own future. Of course, with our guidance. But we don't have to impose on them the baggages that we have before. And that's my final point. Kami po magkakapatid, nag-reunion po kami ngayong Pasko. 5 po kami magkakapatid. And we were so happy because we were complete. Kompleto po kami for the first time. After a long, long while. Ang hindi lang namin nagugustuhan, hindi na namin nakakausap yung mga pinsan-pinsan namin. Wala na kaming kausap na mga pinsan. Kasi yung mga pinsan naming, mga first cousin and all that, kasi yung mga nanay at tatay namin magkakaaway. Kaya yung away ng mga matatanda, dala-dala na rin namin. Hindi na rin kami, wala na rin kaming pansinan sa isa't isa. Malungkot, di ba? Parang dala-dala ng next generation ang baggage ng previous generation. Na hindi dapat ganon. Yun ang Jubilee. Sinasabi ng Jubilee, tapos na yan, simula na tayo ulit. Amen? Pakisabi sa katabi natin, 2025 na. 25 years na ang third millennium. Pwede na tayo magsimula. Ako, ang target natin ngayon, dapat 2025 to 2050. Kung buhay pa tayo nun, no? Pero yan, we move forward to the next quarter of this century. Yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa taong ito, 2025. Nawa ay maipagdiwang namin ang Jubileo na may kalayaan, na may pagkapatawad, ng may kaayusan at kapayapaan sa aming puso. Salubungin namin ang bagong taon sa diwa ng Jubileo, sa diwa ng pagkapatawad, pagsasaayos at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat po at may kausap ako ngayong umaga. No? So as I've said, I will try to make this every Saturday. Let's make it regular. At least sa resolution. Maraming salamat po. God bless you.